Ito na nga ang araw ng pag-alis ni Jano papunta ng Australia. Nagkaroon nga lang kami ng kaunting farewell party sa kanya. At sa video nga na ito ay papakita ko sa inyo mga kaganapan sa araw na ito. Hi guys! So magandang umaga. Kung napapansin nyo ay nakaready kami ngayon kasi ngayon nga yung pag-alis ni Jano and ayan, bihis na bihis kami. And ang biyahe niya ay mga around alas 8 ng gabi pero maaga pa lang, mga bandang 11:30. Naka-ready na kami and 12 o'clock lagpas nga daw yung pag-alis namin dito sa bahay. Akala nyo ba mga Pilipino lang yung maagang umaalis ng bahay papunta ng airport? Pues nagkakamali kayo dahil ang mga Indiano ay kapareho din. So maaga pa lang ay nakabihis na nga kami and nagluto na nga ng mga pagkain, naglinis na nga ng bahay dahil marami nga mga pupuntang relatives dito sa bahay namin para magkaroon nga ng farewell party kay Jano. May binili nga kaming cake at magkakaroon nga lang ng kaunting ritual kaya naman ay inayos na ni Mommy ang lahat ng mga gagamitin kagaya na lamang nitong mga niyog at saka itong water. So gaya ng explanation ni Mommy, dahil nga first time ni Jano na aalis dito and pupunta ng ibang bansa, meron silang niyog. Ayan, may niyog na babasagin nila doon sa may sasakyan at saka magbibigay sila ng blessing kay Jano. Bibigyan nila ng talo and yung tubig. So papakita ko sa inyo yung tradisyon ng mga Indiano kapag nagsisend off sila ng mahal sa buhay. Alam nyo rin ba guys na meron nga din silang tradisyon and pinatingin nga nila doon sa pari or brahman nila kung ano nga ba yung magandang oras na pag-alis dito sa bahay. And sinabihan nga kami na bawal nga daw kaming umalis ng bahay hanggat hindi pumapatak ang 12:05. So nilagay muna nga namin lahat ng mga gamit and yung mga bagahe na dadalhin ni Jano papunta ng Australia. Pagkatapos ay sinetap na namin itong cake na binili natin para nga magkaroon kami ng cake cutting. Unti-unti na nga ding dumarating yung mga kapitbahay namin dito guys para nga magpaalam kay Jano. Alam nyo ba guys, isa ito sa mga gusto ko talagang kaugalian ng mga Indiano dahil meron pa rin silang pagkakasundo at saka magandang relationship sa mga kapitbahay nila, mga kamag-anak at talaga namang nagtutulungan sila. Kung napapansin nyo nga guys ay dumating nga din dito yung pamilya na umampon sa akin o parang mommy and papa ko dito. And nagbigay nga din yung mga kapitbahay namin dito ng parang pocket money kay Jano para meron nga siyang panggastos doon sa ibang bansa. Well, syempre kapag nagbigay si na mommy ay babalik nga din nila yung favor. Kaya naman ay marami nga ding taong pumunta dito sa bahay namin. Talagang mafe-feel mo yung sincerity na masaya nga sila kung ano nga yung na-achieve ni Jano and talaga namang supportive sila. Wala kang mapapansin na naiinggit sila sa'yo and talaga namang binibigyan siya ng advice at saka sinusupport and chine-cheer up na ngayon nga ay pupunta na sa ibang bansa kaya magtrabaho ng maayos para maging successful sa buhay. Hindi katulad ng ibang mga Pilipino na kapag meron ngang na-achieve yung mga mahal nila sa buhay or mga kamag-anak, generally speaking ay parang naiinggit or gusto kang i-down pababa. Dito guys ay napansin ko na hindi ko lang alam no kung sa ibang lugar or party ng India pero ang napansin ko dito sa society namin or sa village namin ay talaga namang nagtutulungan sila and wala kang mafe-feel na parang may naiinggit. Nagkaroon nga lang ng cake cutting, feeding of cake, pagkatapos ay picture taking. Alam nyo rin ba na ilang araw bago umalis si Jano ay sobrang busy talaga namin and napakadaming mga tao yung pumupunta talaga dito sa bahay para nga i-meet si Jano. So, yung mga nandirito lang sa bahay namin ngayon ay yung mga malalapit na relatives and yung mga kapitbahay. Pero yung ibang mga kamag-anak na nakatira sa mga malalayo ay tumawag na o kaya naman ay pumunta na dito sa bahay namin noon pa. Noong 12:05 na nga guys ay lumabas na kami ng bahay and ginawa na nga ni na mommy ang ritual dito. So, meron nga silang daladalang niyog dito at saka water. So, binuhos nga nila yung water doon sa may paanan or doon sa may gulong ng sasakyan for safe journey. Tapos, ay meron nga din silang biniyak na niyog for good luck. Kayo ba guys, ano yung tradisyon or kaugalian na ginagawa nyo sa mga bahay nyo kapag meron nga kayong kapatid or kamag-anak na aalis at mangingibang bansa?